Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 11 ng chapter 6 ng Isaiah. Verse 11 hanggang 13 yung ating babasahin. At itatry ko siyang ipaliwanag kung bakit ganito yung mga huling verses ng Isaiah chapter 6. Try ko siyang ipaliwanag, i-explain kung bakit ganun. Yun, may share ko lang. Kung interesado ka sa notebook na to, devotional journal, pwede ka pa mag-check out nito dito po sa baba ng aking profile pic. Dito po sa aking showcase. At yun lang, na-share ko lang po. Yun. Pwede mo siyang sulatan ng iyong natutunan sa pagdi-devotion tuwing gabi, katulad ko. Or pwede mo siyang sulatan ng mga verses, yung pangarap mo sa buhay mo, yung page goal mo, kasi nakalagay dito sa parting dulo. So, verse. Yan. Yan. Yung page goals mo, tsaka yung God promises na iyong nabasa na pwede mong panghawakan or pinanghahawakan mo, at yung goal mo sa buhay mo ngayong taon, year of 2026, mula January hanggang katapusan ng taon, pwede mong isulat po dito yan. Kaya, yun, ano pang inantay mo? Check out ka na. Na-share ko lang dahil ito ay aking susulatan at isusulat ko dito yung aking mga goals na gusto kong maabot at yung mga pinapanalangin ko. At yung pangako ng Panginoon na pinanghahawakan ko sa aking buhay mula nang ako ay maging born again Christian. At yun lang, na-share ko lang naman. Kaya kung interesado ka, pwede ka pong mag-check out. Yan. Na-share ko lang naman. At pwede ko rin siyang ilagay yung link nito dito sa baba ng aking video. Yun. Gagamitin ko kasi ito sa recap devotional ko. Yung mga ating napag-devotionan nung nakaraang buwan, yung ating night devotion nung nakaraang buwan, ay isusulat ko dito. At yun nga, excited na ako sa linggo, sa isang araw na umpisahan. Umpisa ulit ako sa chapter 1 ng Kawikaan. Yun, medyo napapahaba na yung ating kwentuhan. Kaya, umpisahan ko na. Verse 11 hanggang 13 yung ating babasahin. At yun, umpisahan na natin. Tinanong ko, hanggang kailan po, Panginoon? Ganito ang sagot niya. Hanggang ang mga lungsod ay mawasak at mawalan ng tao. Hanggang sa wala nang nakatira sa mga tahanan. At ang lupain ay matiwangwang hanggang sa ang mga tao'y itapon ni Yahweh sa malayong lugar. At ang malawak na lupain ay wala nang pakinabang. Matira man ang 10 bahagi ng mga tao, sila rin ay mapupuksa. Parang pinutol na puno ng espina na tuod lamang ang natira. Ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong pasimula para sa bayan ng
Diyos. Ang aking natutunan dito sa verse 11 hanggang 13 ay itong verse 13. Ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. Itong verses na to ay merong kahulugan. Medyo malalim siya, pero sisikapin ko siyang pababawin para mas maunawaan natin. Ang nakita kong aral dito, sa buhay natin, gaano man tayo naging makasalanan ng mga nakaraang tao natin, nung tayo yung mga, alam niyo yun, yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon, gaano man tayo naging kasama noon, gaano man tayo naging kapasaway noon, gaano man tayo kasama noon, ay may panibagong panimula. Dahil meron tayong Diyos na nagpapatawad ng kasalanan, katulad nga ng mga nakaraan kong nasabi, ang Diyos ay mapagpatawad at malawak yung kanyang pangunawa. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, sa Panginoon natin, yun ay maliit para sa Kanya. Dahil gaano man kalawak ang ating kasalanan, mas malawak pa rin ang Kanyang kabutihan at pangunawa. Gaano man tayo karumi, kaya niya tayong linisin. Yun po ang nakita ko po ditong aral sa verse 11 hanggang 13. Gaano man kalaki yung kasalanan mo, sinlaki man pala ng barko ang kasalanan mo, sinlawak naman ng dagat ang kabutihan at kapatawaran ng Panginoon. Ganun po kalawak ang pangunawa ng ating Panginoon. At kaya po niyang patawarin. Ganun po yung aking naramdaman nung time na ako po ay nakakilala sa Panginoon. Yun po yung kauna-unahan ko pong naramdaman na ito pala ang Panginoon. Once na kinilala mo siya, once na pinapasok mo siya sa iyong puso. Yun po ang aking unang naramdaman. At patungkol naman po dun sa nabanggit ko kanina, bakit mga ganito yung huling mga verses? Dahil nung time na sa panahon ni Isaias, naging masama po ang mga tao. Simula pa lang po dito sa sa chapter 5, ay yun po. Naging masama po ang tao, pero sa kabila po noon, nagpatawad pa rin po ang Panginoon. Lahat po ng bagay, pwede pong magbago ng simula. Ibig sabihin, bagong simula. At yun po ang aking natutunan po dito po sa verse 11 hanggang 13 at yun po yung aking paliwanag. Na bagamat naging masama ang tayong mga tao, naging makasalanan, andun pa rin yung habag at awa ng ating Panginoon. At yun nga po, nung pong sa kapanahonan po ni Isaias, naging masama po ang tao.
Sa pamagat pa lang po ng Isaiah chapter 5, sabi dito, awit tungkol sa ubasan at ang kasamaan ng mga tao. Ito po siya. Ito po. Ayan. Ang kasamaan ng mga tao. At yun po, sana po ay naunawaan niyo po yung aking ipinapaliwanag patungkol po dito. At yun po, hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. Chapter 6 na po tayo. Ay, hindi. Chapter 6 tuloy. Chapter 7 na po pala. Sorry. Chapter 7 ng Isayas. Yun po. Binalikan ko nga pala yung Isayas chapter 5. Kaya siguro medyo ako nalito. Pero ganun pa man po, ay sana po ay mapatawad niyo po ako kung ako man po ay nagkamali or mali yung explanation ko po. Sana po ay ako po ay mapatawad niyo at sana po ay i-correct niyo po ako ng maayos. Yun lamang po at marami pong salamat. God bless po sa inyo pong lahat. Bye-bye. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye. Bye-bye.